Magandang araw po sa lahat. Sa vlog na ito, samahan ninyo ako sa isang behind-the-scenes tour ng proseso ng pagkuha ng building permit. Marami ang nakikita lamang ang approved permit pero hindi nila alam ang mga hakbang na pinagdadaanan bago ito maaprubahan. Alamin natin kung ano ang nangyayari sa loob ng Office of the Building Official at kung paano sinusuri ang mga dokumento ng isang proyekto, paghahanda ng mga dokumento. Bago makarating sa OBO ang isang application, kailangan munang ihanda ang lahat ng kinakailangang dokumento. Kabilang dito ang architectural plans, structural plans, sanitary plans, mechanical plans, at electrical plans. Dapat kumpleto, pirmado, at may tamang seal ng mga licensed professionals ang mga dokumentong ito bago isumite. Pagsusubmit ng application. Kapag kumpleto na ang requirements, isinusumite ito sa receiving section ng Office of the Building Official. Dito chine-check kung kumpleto ang mga dokumento bago ito ipasa sa iba't ibang evaluators para sa mas detalyadong pagsusuri. Technical evaluation. Dito nagsisimula ang masusing pagsusuri. Ang bawat disiplina gaya ng architecture, structural, sanitary, mechanical at electrical ay may kani-kaniyang evaluator. Sinusuri nila kung ang mga plano ay sumusunod sa National Building Code, Philippine Electrical Code, at iba pang kaukulang standards at regulations. Electrical Plan Review. Sa electrical evaluation, tinitingnan ang load computation, panel board schedules, single-line diagrams, grounding system, at iba pang electrical details. Layunin nitong matiyak na ligtas ang electrical installation at sapat ang kapasidad ng system para sa gagamiting load ng gusali. Comments and corrections. Kung may kakulangan o hindi pagsunod sa code, maglalabas ng comments ang evaluator. Ito ang isa sa mga karaniwang dahilan ng pagkaantala ng permit approval, kaya mahalagang maayos at kumpleto ang mga plano upang mabawasan ang revisions. Payment of fees. Kapag pasado na sa evaluation, kakalkulahin ang mga kaukulang bayarin. Pagkatapos magbayad ng permit fees, maaari nang iproseso ang paglalabas ng permit, release of building permit. Matapos ang lahat ng pagsusuri at requirements, ilalabas na ang building permit. Ito ang opisyal na pahintulot upang makapagsimula ng konstruksyon alinsunod sa mga approved plans, construction inspections. Hindi dito nagtatapos ang proseso. Habang isinasagawa ang proyekto, maaaring magsagawa ng inspections ang Office of the Building Official upang matiyak na sumusunod ang aktual na construction sa approved plans. Occupancy permit. Kapag natapos na ang proyekto, kinakailangan namang kumuha ng occupancy permit bago gamitin o tirhan ang gusali. Magsasagawa muli ng final inspection upang masiguro na ligtas at handa na itong gamitin ng publiko. At iyan ang behind the scenes ng building permit process. Ang bawat hakbang ay mahalaga upang matiyak na ang bawat gusali ay ligtas, maayos at sumusunod sa batas at mga engineering standards. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod nating vlog.